So ayun po, so what's up sa inyo mga ka-CB ko dyan. So nagbabalik tayo dito sa pag-a-update natin mga fishy dito sa CB Gapi Vlog channel. So ito mga ka-CB, no, si Wanda nga pala, pakilala ko siya ulit. Lagi ko naman siya ini-introduce sa inyo, at lalo dyan sa mga bago kong viewers. Ayan, thank you nga pala sa mga solid viewers ko dyan, at sa mga bagong nakasubscribe, thank you so much. And ayan, ito si Wanda Boy, siya yung laging high blood na flower horn ko. So ayan, maganda na yung kulay niya ulit, kasi nung last time na-stress na siya sa tubig niya mga ka-CB. Gawa ng mahigit isang buwan ko siyang hindi napalitan ng tubig, so pumangit siguro yung quality. Pero itong nakarang araw lang, winater change ko siya halos kalahati. Tapos ayan, so hiyang na naman siya sa tubig niya, yung kulay niya bumalik sa pagkapula. Tapos bumukol na ulit yung kanyang ulo kahit papano, kahit malamig dito sa labas, kasi drop cock yan. Actually drop cock pa yan kay Wanda. Dati kasi bilog talaga, parang ganito mga ka-CB. Tapos ito nga mga ka-CB, no, kaya ako nasabi na stress yung flower horn ko nung nakaraan. Higit 1 month ako hindi nakapag water change sa kanya. Yung color niya nag-iba, so hindi siya ganito ka-red nung nakaraan. So meaningful na siya, meaning na stress na siya, na stress sa tubig niya, ayaw na niya yung quality. So kailangan na niya i-water change. Kaya yung mga isda nyo dyan mga ka-CB, yung mga gapi nyo, ayan din, pag stress din yung mga gapi nga pala, lalo yung flower horn. Sa flower horn nagpi-fade yung color, nagda-dark sila. So pag ganun sila pag stress na, pati sa kahit naman sa gapi mga ka-CB, mapapansin nyo sa gapi naman, madali naman sila malaman kapag stress na yung gapi. Kapag na mga ka-CB, kapag yung kulay nag-fade din, medyo nag-iba yung kulay, tapos nag-clamp yung mga pin. So yun nga, minsan clamped pin, stress na rin yun sa mga gapi. So mabilis ma-stress sa mga gapi ka-CB, kaya yan, kailangan talaga ng regular na water change. So ito si Wanda, baka bukas i-water change ko to. Siguro hindi ko na mabablog yun bukas, pero plano ko sila i-water change ulit bukas. Ayan mga ka-CB. So yun nga no mga ka-CB, no, update ko na rin kayo dito, ikot ko na rin kayo dito sa aking maliit na palaisdaan, at nauubos na yung mga fish natin. So kailangan na natin mapadrop tong mga breeder natin. So sana ayun, mapadrop na natin sila. Ayan, ito nga yung RDSS natin, no. Dito naman sa RDSS natin mga ka-CB, ito yung half moon na RDSS natin na Batangas line to. So ayan, kita naman, ganyan pala mga ka-CB, sa mga newbie dyan, sa mga bago pa lang mag-keep ng gapi. Yung male, ganyan yung kulay, masyadong makulay yung male. So yun, napansin nyo kanina, diba, yung male, ito yung male, ito. Ayan mga ka-CB, yun yung male, yun nandoon yung mas red. So ito yung mas malalaki katawan, sila yung female. So nakita nyo kanina kung paano habulin nung male yung female. So ganun yun kapag nanunusok, kapag nilalagyan niya ng egg pinapasahan niya ng egg yung kanyang mga chika bebe. Ayan, so dalawang chika bebe. Ayan, sa mga newbie, ganyan yung pag tinatawag na trio is 1 male and 2 female. Ayan mga ka-CB, ganyan. So yan, inahabol niya, meaning tumutusok siya dun sa female. Ayan, hinahabol niya mga ka-CB, diba? So yan, kaya minsan sa breeding kailangan nyo ng medyo maliit na lagayan, huwag nyo sobrang laki, kasi ang disadvantage ng mga ka-CB, pag sobrang laki yung sa trio nyo, yung lagayan ng trio nyo, itong male natin, hindi nila masyadong mahahabol yung natin mga ka-CB, yung mga female natin. So mahirap na, matatagalan yung pagbubuntis ng ating mga female pag ganun. Tapos ito naman din yung female natin ng HB Blue, at may dalawang pair ako dito. Yung isang female, pansin ko tahimik, siguro nagpa-process pa lang sa tiyan niya yung naipapasang egg nung mga male natin. Ganun kasi minsan mga ka-CB, minsan nawawala sa pagiging healthy yung gapi once na lumalaki pa lang yung tiyan, at lalo sa mga pa-drop na. So check nyo lagi yung behavior ng gapi niya, pero hindi naman laging ganyan. Pag ganyan yung langoy is
may sakit na o tamlay na. Hindi, ano lang yun. Minsan gawa ng dito, yun nga, pag nagbubuntis or pag magdadrop, ayan, or napapagod sa kakahabol ng male, kaya minsan dalawa talaga yung female para hindi stress si female mo. Pero may mga gapi naman na sadyang malalakas talaga mga kasibi, lalo pag sanay, lalo yung mga outdoor. Ito sa akin outdoor to mga kasibi, kaya napapansin nyo yung mga tank natin dito mga kasibi, no? May mga lumot sila. Ayan, buhay yung mga lumot, nabubuhay. Tapos dito pala kasibi sa breeding tank to, pwedeng breeding tank, pwedeng grooming tank. Pero hindi ako nag-groom kasi hindi naman ako nag-show. So ang pinaka-groom ko lang sa kanila is need ko lang makuha yung body size, yun lang. Basta maging breeder size sila. So kaya nilalagay ko sila dito minsan. Pero bisan dito talaga yung, dati talaga dito yung mga breeder ko. Breeder dito ako naglalagay ng trio. Actually to parang 2.5, mas malaki lang ng 2.5 kasi mas mataas siya. So nasa 3.70 yata to, ganun something. Kasi hinati sa 4. Ayan, may 4 na slot. Itong 15 gallons pala to, 15 gallons. Tapos dito yung mga, ito nga yung mga tinatabi ko na pwede ko rin gawing breeder soon. Ayan. At need ko na rin to yung water change bukas. Ayan. At ngayon lang sila kakain ulit mga kasibi kasi 2 days akong wala. Sabado, Linggo wala ako dito sa bahay ng Soweto. Ngayon na lang ulit sila makakain. Pero update ko na rin kayo dito. Dito pala mga kasibi, ito yung trio pa na, another trio. Trio naman siya ng dalawa yung male. Mas isang malaking big female. Ayan. So, ito yung breeding material ko ng aking RDSS. Ayan. Yung RDSS pala mga kasibi, no, sa mga newbie dyan na nanonood, yung meaning ng RDSS is Red Dragon Snake Skin. So, paano nyo nga ba malalaman na Red Dragon Snake Skin ng RDSS na pag-quality? So, dapat ganyan yung tail, dragon tail, at hindi dapat mawawala sa kanila yung pagka-snake skin. Wait lang mga kasibi, zoom na, natin na yan, focus natin. Dapat may snake skin sila sa katawan, sa body nila. Yan, kagaya nito, kita nyo yung parang pattern ng snake sa katawan nila. So, ganun dapat mga kasibi. Hindi pwedeng mawala yung sa dragon snakes, sa RDSS natin, yung pagiging dragon nila. Ganon. So, ganun, quality pa pag ganon. Pero pag yung tail nila, ganyan pa naman, tapos medyo faded na yun. Okay pa naman, basta kuha pa yung pagka-dragon snake, pagka-dragon pattern nila sa kanilang mga tail. Yan. Tapos dito pala mga kasibi, no, dito sa tank ko na to, itong isang 5 gallons, ito mga kasibi. May dalawa pang male sana dito, nag-aaway yata sila, nagulat na lang ako, wala na sila dito. So, tumalon, pero hindi ko na hinanap kasi nung time na tumalon sila, yun ngayon papunta pa kami ng Cavite, so hindi ko na hinanap, pero ang alam ko talaga is tumalon yun. So may isa na lang ditong materials na male. Ayan, isa na lang yung materials na male dito na yan, na half moon na yan siya. Isa na lang siya kasi yung dalawa tumalon. Ayan. So sayang yung dalawa pa sana. Wala tayong magagawa, pero pag dumami naman to, pag nagka-fry na to, at ito, nagka-fry na rin to, for sure madami tayong RDSS na mga fry na papalakihin. Ayan. So itong mga big mama naman na to, ayan, sana mag-drop na. Ayan. Tapos ito nga pala mga CB, no, nag-ready na rin ako dito ng decapsulated BBS para sa mga fry. So ito kasi mga fry ng HB Blue ko dito. As pinaproject ko sila na hindi ko sila bigyan ng live food yung buhay na BBS. So itatry ko na lang to, decapsulated. Tapos pag medyo kumakain-kain na, lagyan ko ng dried tupi din. So ayan, ito sila. Konti lang sila dito, mga 12 lang dito eh. Tapos dito madami, nasa 20 mahigit. So may nilagay ako kasi isang HB Blue dyan na Juby. Ito na ba? Ayan, female. Tapos ito, papalakihin ko to. Marami dito, mga nasa 20 plus na fry ng HB Blue. Ayan. Tapos dito mga kasibi, no? Ito mga kasibi. Dito, ito naman yung aking MSSBT na breeder na. Ayan. Ang laki na ng breeder size. Ang laki na ng mga breeder female ko dito. Ayan. Tapos isa lang yung male. So
So ito sana magka-fry na to. Hindi ko itong magka-fry yan. Tagal eh. Tagal tumusok na itong male. Siguro hindi niya mahabol yung mga female kasi masyadong mabilis. Yan nga lang yung disadvantage kapag yung isa lang yung male mo. Ayan, tapos sila colony. Tapos dito tatlo na lang din dito yung male natin na RDSS tatlo. Ayan. So hindi ko na to ina-out eh. Hinahayaan ko na lang to dito. Itong tatlo dito. Dito may tinatabi akong dalawang female na isang RD, isang HB. Pang reserve ko na lang to, gawin kong breeder soon. Sa gold, ilan na lang yung gold dito ng mga grow out. Ayan, so pinapalaki ko. At yun nga, hindi pa ako makatsyempo kung kailan ako makakabili ng breeder netong gold natin eh. Ayan. So yung mga kasibino, samahan nyo ako, magpapakain ako ng decapsulated BBS. So, kuha muna ako mga kasibi. Oops. Mukhang maraming nalagay ko kasi konti lang kasi talaga dapat yung ibibigay ko sa mga aking fry dito eh. Ayan. So, ayan. Nakita nyo naman mga kasibi, diba kinakain nila. So, ayan. Decapsulated yan. Tapos yung sa dried tubig mga kasibi, wait lang, ididikit ko lang sa mga tank. Tapos pakita ko sa inyo paano nila kinakain yung mga dried tubig natin. Tapos dito mga kasibi, wala na palang laman to. So wait na mga kasibi, magpapakain ako dito sa mga breeder ng dried tubig effects. So yan mga kasibi, ganyan sila kumain ng aking dried tubig effects na nilalagay. So gustong gusto ng mga breeder ko yan. Sa mga breeder ko kasi hindi na ako naglalagay mga kasibi ng decapsulated or BBS, hindi ako naglalagay. So ayan, ito nga natanggalan na agad nila sa aquarium nila yung dinikit kong dried tube effects. Ayan, so gutom na gutom kasi ngayon na lang ulit sila nabigyan ng pagkain. So ayan mga kasibi, ganyan yung mga itsura ng breeder ko pag kumakain sila ng kanilang dried tube effects. So, pag hindi naman nila nauubos, tinatanggal ko, pinapakain ko sa aking flower horn na ito, si Wanda Boy. Yan. So, gustong-gusto rin ni Wanda Boy yan. So, yun, grabe talaga. Lapang kong mga natin dito. MSSB. Yan. Grabe yung tatakaw. So, yun lang mga kasibi, no? Shoutout sa lahat na magpapa-shoutout. At yun nga pala, shoutout nga pala dito kay Bossing. Yan. Shoutout sa'yo, Bossing. At ayun mga kasibi, kita-kita na lang ulit tayo sa next vlog update ko. And sana tuloy-tuloy lang sa pag-suporta sa aking channel at sa panonood. And sa mga new subscriber dyan, thank you so much. And yun lang mga kasibi, peace, yo!